Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin. Breaking update, lagot. Supreme Court sinampulan ang COMELEC, 5 kandidato binalik na. Garcia takot. Yan mga kabayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin ulit i-play ang video ito, nako ito, i-share po natin ang balitang ito na ikatutuwa. Ikatutuwa po ng mga adiktos benediktos sa ating bansa, mga kabayan, sapagkat, nako, ito, yan o. Termino ni PNP Chief Marbel, posibleng mapalawig. Ayon po yan sa DILG, mga kababayan. Edi tuwang-tuwa, mga kababayan, yung mga nag-e-extend ng kanilang mga working hours, di ba? Kasi yun po ang sabi, di ba? It's not, hindi lahat ng masama, sabi. Yung iba gumagamit kasi nagpapalawig lang ng kanilang oras ng pagtatrabaho. So yan, good news po ito para sa inyo. Ang termino po ni PNP Chief Marbel ay posibleng ma-extend. Yan mga kabayan. No? So yan, binalita ko lang, i-share ko lang po sa inyo. Baka meron nanonood dito at natutuwa rin. Eto mga kabayan, simulan na po natin ang video ito. Eto na po. COMELEC Chairperson George Irwin Garcia said he called for an emergency meeting on Tuesday. Kanina, ito ngayon, Tuesday, January 14, 2025 to decide whether or not to suspend the printing of ballots for the 2025 midterm elections. This came after the Supreme Court issued temporary restraining orders halting the full body from implementing its rulings to disqualify or cancel the candidacies of 5 individuals running in the May elections. Okay, so sinerch ko So ito no mga kabayan, malaking sampal po ito dito po sa COMELEC. Kasi biruin mo, 50 kandidato ang binalik na dinisqualify nila. Diba? So malaking kahihiyan po ito para sa kanila sapagkat dapat yung screening talaga nila. Baka kasi ang lumalabas dito mga kabayan sa sasala nila ng mga kandidato. Diba? Posible kasi, ito, opinion lang po ito posible kasing nagkakabayaran, no? For example lang mapera yung mapera yung kalaban, no? Sige, COMELEC, disqualify mo na yan. Ako na bahala, di ba? Yun yung naiisip ng ordinary Pilipino dito po sa nangyayari sa COMELEC na marami silang dinidisqualify, no? Na mga kandidato. Tapos eto pala, no? Malalaman natin na pinanigan ng Supreme Court. Di ba? So, ang implication po nito, mga kababayan, masama na po yung image, no? Noon pa man masama na talaga ang image ng COMELEC, di ba? Sana pinagbuti ngayon ni Garcia, kaso nga lang sa palagay ko mas lalong naging worse mga karibin natin, no? Bibiruin mo, nagprint na po sila ng I think ilang milyon din yun no? Na masasayang dyan sa mga balotang print. Ngayon wala na yan, hindi na magagamit kasi may bago na naman. Di ba? Iba talaga kasi pag huwag naman sana, huwag nyo naman gawin ganyan sa Pilipinas, COMELEC, no?
Sino-sino yung 5? Bakit nag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order? Sino yung 5 dinisqualify ng COMELEC? Ito, sa GMA News Online. Supreme Court issues TRO on COMELEC disqualification versus RSA and others in election 2025. Published January 14, 2025 by Joanna Le Casilao, GMA Integrated News. Okay, so si former Caloocan City Representative Edgar Erese and others, so, hindi na pangalanan kung sino yung others, basta 5. Kinatigan ng Supreme Court yung kanilang petition at nag-order na ang nag-issue na ang Supreme Court ng TRO para itigil yung desisyon ng COMELEC pag-disqualify dito sa mga kandidato. So, at a press conference, Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting said the SC ordered the full body to comment on Erese's petition with a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Okay, so aside from Erese, she said the Supreme Court also granted a TRO in favor of 2 individuals who were declared nuisance candidates, one whose application was denied by COMELEC and one whose certificate of candidacy was cancelled by the full body. So, 5 lahat ang nanalong kandidato kasi kinatigan sila ng Supreme Court. I hope kasama na dito, yung si Nene Bacale, yung biglang nawala ang kanyang pangalan sa balota. Yung kalaban ba ni Speaker Martin Romualdez sa Leyte? So yan mga kaubayan, kabado na at nabulabog na nga no itong si Speaker Martin Romualdez dito po sa naging desisyon ng Supreme Court na ibalik po yung mga kandidato na tinanggal ng COMELEC. Siyempre, of course, no? Isa na rin siguro dyan si yung kalaban, yung opponent po ni Speaker Martin Romualdez dyan po sa Tacloban City na si Nene Bacale, no, mga kabayan. At yan, talagang inaasahan po natin yan na maibabalik po talaga ang kanyang pangalan, kasi yung napaka-imposible naman po ng ground for disqualification nila ay hindi residente, no? Hindi registered na resident, no? Doon sa Tacloban, itong si Nene Bacale. Naku mga kabayan, no? Kung ako nga, di ba? Kung ako, naisip ko agad yun na bago ako tumakbo, kung ano mang tatakbuhan ko, di ba? Dapat residente ako doon. Like for example, sa schools, di ba mga karibin natin? Sa schools, pag tatakbo ka, or you're running for president ng mga club, di ba? You should be a member of the club, di ba? Gaya dito rin sa totoong buhay, di ba? Paano ka makakapag-file ng COC kung hindi ka residente ng isang barangay, di ba? Or lugar. Di ba? Kaya napaka-imposible po ng kanilang yung kanilang reason, no? Na hindi residente. Nako. Huwag niyong lukuhin ng taong bayan. Hindi. Hindi naman siya na-disqualify. Kasama man siya sa official list of candidates. Kaya lang, nung lumabas na yung printed ballot sa Leyte, wala yung pangalan niya, Nene Bacale. So, pumutok yung balita, I think, last week. I hope kasama na dito. Kung hindi pa, sana paboran. Kasi, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, kinausap niya mga lawyers ni Madam Nene Bacale, gagawin lahat ng mga lawyers all legal remedies para maibalik ang pangalan ni Nene Bacale sa balota sa Leyte, 1st District of Leyte. Okay. So ito, malaking panalo ng mga 5 kandidato at malaking sampal ito sa COMELEC. Kasi, paano ngayon? Nakaprint na ng balot. Tama. Wala yung pangalan nitong 5 kandidato. Gusto ng Supreme
Bukod pa nga dyan, mga kabayan, yung sinasabi kong yung baka posible lang, yung mga posibleng mabayaran, nabayaran, di ba? Yung mga ganitong sitwasyon. Hindi mo talaga maiiwasang may ganyang iisipin yung tao no? Bakit yung tinanggal? Nabayaran ba kayo? Nagtatanong lang, di ba? Kaya nga, napakalaking sampal po sa pagmumuka ng COMELEC itong desisyon ng Supreme Court, no? Yan, dyan lang yan nangyari. Paano sa iba pang mga lugar, sa ibang mga city, di ba? Posibleng ganun, mga kababayan. No? Kaya kayong mga nasa COMELEC, wag kayong kampante. Kasi, sisingaw at sisingaw din yan habang gumagawa kayo ng kalokohan. Talagang sisingaw yan. Supreme Court na maisama sila. Ibig sabihin, yung disqualification decision na ginawa ng COMELEC, huwag ipatupad. Ibalik sila sa balutan. Ako, malaking trabaho ito. Okay. Sabi ng spokesperson ng Supreme Court, the temporary restraining orders prohibit COMELEC from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC now how they would implement this. But they will just have to follow the order of the Supreme Court. Salamat, Supreme Court. Ibig sabihin, buhay na buhay pa ang justisya sa ating bansa. Ako, malaki ang tiwala ko sa ating Korte Suprema. Okay, so, ganito ang background. On January 3, Erese, former Congressman Erese, asked the Supreme Court to issue a TRO or a writ of preliminary injunction to enjoin the COMELEC from implementing its resolution on his disqualification. Okay. In November, the COMELEC disqualified Erese for violation of Section 261 of the Omnibus Election Code for supposedly spreading false and alarming information. It affirmed his disqualification in a resolution released on December 27. Okay. So for his comment, COMELEC Chairperson George Garcia said the full body would have to find a way to comply with the High Court's order. Tama. Huwag niyong kontrahin ang Supreme Court. Delikado kayo dyan. Hanapan ng paraan sa malaking sakit ng ulo ito sa COMELEC at malaking sampal sa kanila. Kasi mali yung desisyon nila Tama po mga kabayan, malaking sampal dahil mali ang kanilang naging desisyon. Or baka ganito. Ito, baka naiisip din to ng mga ordinaryong Pilipino, no? Baka ang COMELEC ngayon, mga karibin natin, ay palakasan na lang, no? Kung malakas ka sa kanila, you're in. But if you're not, you're out. Diba? Ganun na ba ngayon, mga kababayan? Sa palagay nyo, palakasan na ba ngayon ang COMELEC? They are not just. They are unjust, mga kababayan. Dito po, sa ginawa nila. Sa 5 kandidatong ito, no, na dinisqualify po nila. So, malamang na dapat tingnan din po yung mga kalaban nito. If there are, no, connections. Siyempre, may mga connection yun di ba? Wala naman tayong magagawa dyan kasi wala naman tayong ebidensya, no? Mahirap pong makaano diyang ebidensya diyan. Hindi rin naman aamin ang mga yan di ba? Kung nabayaran ba sila or hindi, mahirap pong makakuha ng ebidensya. But still, no? Tayo mga ordinaryong Pilipino, hindi po maiwasang isipin na una, ang COMELEC ba ay nababayaran ngayon? Pangalawa, palakasan na lang ba ngayon ang COMELEC? Kaya nga sabi ko, if you're malakas ka sa kanila, you're in. If not, you're out, mga kababayan. Sa palagay niyo po ba, nangyayari po ba yan? Sa inyong mga lugar, nangyayari po ba yan? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, comment po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko
sa magnanakaw na tao.